Ayan oh. Tignan mo ngayon yung, tignan mo naman timing belt niya oh. Ito, sobra. Ito, malapit na maputol. Kaya sabi ko, huwag na nakunin, iwan na niya. Mga kapatid, naku, mas grabe yung timing belt nito. Sana pagkabit nung timing belt na bago, walang ingay yung makina. Ngayon ito mga kapatid, kahapon, ito po yung Ford Fiesta na isinama ko sa vlog na pinaiwan ko na sa may-ari dahil nga nagdududa ako doon sa kanyang itong kanyang serpentine belt. Malit lang pero ito na yung pinaka-serpentine niya. Kasi nga halos sa ayan oh, no, pabigay na pati dito sa loob. Yan, tingnan niyo po oh. Ha? So sabi ko doon sa may-ari nito, sister, kapatid din po kasi, iwan mo na muna to. Kasi delikado yung pakiramdam ko dito, yung timing belt mo sa dami ng experience namin. Yung mga ganitong sasakyan, 9 years na, wala pa kayong pinapalitan, hindi pa na ipapa-check up man lang sa mga mekaniko. Sabi ko, iwan mo na muna para ma-check namin kasi meron tayong night shift ng mga mekaniko. Alam nyo, kagabi, nung ito na nga, tinanggal na nga yung timing belt niya. Oh, tingnan nyo mga kapatid, oh. Oh, ayan na po yung kondisyon ng timing belt niya, oh. Oh, paputol na po yan. Kaya kung ito ay uuwi ng Olonga po kagabi, malamang maputulan po ito ng timing belt. Kasi maingay na eh. Kaya sila pumunta dito sa Autorans, maingay na po dito sa engine. So yung naririnig nilang ingay, ay posible nga dito sa mga bearing na katulad nito, itong tensioner, hindi na rin maganda ikot nito, at saka yung kanyang water pump. O, maganit na to, kaya saka may kalug na. Kaya nga sabi ko, maganit na yung water pump at may mga konting tagas na rin po eh, oh. Kaya pinaiwan ko na to. Ngayon binuksan namin. At nakita nga natin na itong kanyang timing belt ay wala na. Eh alam nyo, pag yung timing belt ay naputol, pakita ko sa inyo, pag naputol yung timing belt, ito yung humahawak dyan, saka dito sa crankshaft. Once na maputulan ka ng timing belt, habang umaandar, akyat baba yung mga piston na ganyan, tapos yung barbula mo gumagana rin, biglang naputol yung timing belt, may chance na maguntugan yung piston saka yung barbula. Yun ang malaking problema. Malamang general overhaul ka. Kasi pag nabutas yung piston, edi siyempre may damage yun. Kailangan mo i-overhaul. Hindi pwedeng dukot-dukot sa mga Ford eh. No? Lalo na yung mga ganitong makina. Kaya sabi ko doon sa may-ari, iwan nyo na po yan. At masama ang kutob ko talaga na malamang yung kanyang timing belt ay ano na rin, talagang depektibo na. Kasi nga 9 years, walang galawan eh. Walang pa-check up sa mga mekaniko. So yun na nga po ang kinalabasan. Mabuti na lamang at naniwala po sa akin yung may-ari nito. So ngayon, palit ito ng timing belt at palit na rin po ng water pump. Ito naman ang ipapakita ko sa inyo. Grabe to. Ha? Grabe ito mga kapatid. Nasaan ba yung timing belt nito? Saan? Sir, ito timing belt, hindi ito sinturon ha. Tingnan nyo po, walang ipin ni isa oh. Oh, nabungi lahat. Ikot ng ikot yung gear doon sa sigunyal. Dumudulas naman dito. Kinain niya po lahat ito. Matagal na ba sa'yo to? Matagal na, sir. Yung unang palit ng timing belt nito, ikaw na rin nagpapalit? Wala pong palit, sir. Original po. Original pa rin. Grabe naman. Ilang taon na to, sir? 2014 model to, sir. 2014 model. 12 years na ngayon. Yun, 9 years. Oh, kung napaaga ka ng punta, talaga sasabihin ko sa inyo na kailangan buksan. Kasi yung mga nagpapagawa sa amin dito na hindi pa nakapagpalit ng timing belts. Ilan ang tinakbo nito, sir? 65,000. Ha? 65,000. 65,000. Oh. Yung iba, inaabangan nila na mag 100,000 ng tinakbo. Malamang ganun din siguro nasa isip mo. Hindi, sir. Chine-check yung yung itsura ng timing belt. Pero yung sa loob kasi hindi makita yung eh. Oo, pero kasi 12 years. 12 years kasi. Kahit sabihin mong yan ay 65,000 lang ang tinakbo, 12 years na eh. 12 years. Normally, sir, ang average kasi ng gamit natin ng sasakyan, 10,000 per year na gamit mo. So dapat, dun sa 10 taon, dapat nagpalit ka na ng timing belt. Eh hindi, lumampas ka eh. Lumampas ka pang 2 taon. 12 years. O ito nangyari. Oh. Kaya mga kapatid yung iba kasi, umaasa sila doon sa 100,000, 130,000 kasi yung mga Fortuner na naka-timing belt, iilo yung T-belt nila pagka umabot ng around mga 130,000 kilometers, doon pa lang iilaw yung timing belt eh. Eh, wag yun ang abangan nyo. Iba yung klima dito sa Pilipinas, iba yung driving condition dito sa Pilipinas. So, sa sobrang init dito sa Pilipinas, kaya niyang pahinain
yung mga goma na yan. Unlike sa Japan, since doon naka-design yan, malamig doon. Di ba? Kaya ang goma doon, yung mga materials nito, pwedeng tumagal talaga doon sa inaasahan nung naggawa nung sasakyan. Dito, hindi. Dito, wag nyong hintayin na umabot ng 100,000. 80,000, pabuksan nyo na. Patignan nyo na yung belt. Kanina ba maingay? Thank you, sir. Ha? Maingay. Maingay? Ano yung ingay niya? Lagutok. Lagutok talaga. Naku, sana hindi affected yung ano, no? Sana, sir. Pero Yung makina. kaya Oo. pag naman 2030, ganun lang takbo eh. Oo. Hindi So na. sana hindi affected dahil nga hindi gumagana yung balancer, baka kaya maingay din. Oh. Bago na rin tensioner ha. Abangan natin mamaya kung ito'y wala ng ingay. Pagka may ingay, makina. Ha? Okay, doon muna tayo. Ito naman po mga kapatid, galing po ng Tacloban, pero talagang dito po ang punta nyo sa amin para ipaayos yung ABS. Yun lang ang problema nila. Pag inapakan mo yung preno, napakaingay doon sa ABS module mismo. Kaso, along the way, sa Bicol yata, na-aksidente si sir. Ito po ang nangyari. Sira yung bumper, sira yung hood, sira yung grills, nawala sa alignment itong fender, pati itong mga bracket dito, yung hinges, bisagra, baluktot din. So, yun ngayon ang nangyari. Kaya lang, meron ba kayong inuuwian dito, sir? Po? Mag-hotel lang po kayo. Wala pa kayong desisyon kung ipapaayos, no? Waiting sa estimate nila. Yung ABS talagang okay na lang. Okay na po tayo sa ABS. Nag-order na kami ng ABS sa module. Ang pag-uusapan na lang ngayon ay yung bangga. Nakakatakot po kasing ibiyahe ito pa uwi ng Tacloban. Hindi mo na makokontrol yan. Baka mamaya biglang bumukas o magkahulog yung mga pyesa nyo. Mahirap na. Delikado naman. Hindi naman safe. So, yun ngayon ang isipin po ni Kuya. Ano po pangalan nyo, Kuya? Timmy. Temi. Opo, kasi yung Teming kilala ko, yung school bukol dati, yung maitim eh. Si Mang Temi. Kayo po, hindi kayo maitim eh. Wala lang buhok. Wala lang buhok. Naku, delikado. Wag po kayo pupunta Shiny. Senado ha. Shiny. Wag po kayo pupunta Senado. Delikado. Baka mapagkamalan kayo. So yun, ang problema ni Sir, mukhang wala namang problema financially. Ang problema lang yung titirahan dito. Ay. Kaya ito, kinakausap ko tong mga latero at pintor natin. Sabi nyo, 5 days? 5 days? Hindi sir, sa kompleto na po yung ano. Yung pyesa. Kaya dapat siguraduhin nyo. Meron sa natin na Meron na, kompleto na. So yun, 5 days. Kaya daw. Pero humihingi ako kay Sir kahit na 7 days. May allowance na 2 araw. Lahat ng pamilya nyo po nasa Tacloban. Yeah. Okay, sabihin nyo na po sa pamilya nyo na kayo safe na safe. Okay, sige. Ayan po. Okay lang kami. Okay doon na Saka yung tuloy. anak nyo po ano? Ano kaya to? Okay na ho to sa Honda Brio. Opo, 5W30 API-SP. Ito yung pinaka-latest na oil sa na yung classification po niya. Tama-tama ito sa Honda Brio. Kahit sa ganyan po, sakto po ito. No? Isa pa nga ho to sa sinadya namin sa inyo eh. Opo, maganda Kasi po yan. sabi nyo nga ito ang maganda sa... Ito po ay pinapak dyan sa Singapore. Ayan, under Eni Spain, Refining Marketing, Rome, Italy. Ayos ho pala yan. Kaya ito, wala akong fake niyan. Hindi sa gawang Pilipinas. Wala akong fake niyan. Kaya yan lang po kinikerry kong langis kasi wala akong naging problema. Ito na po yung ano nyo. Sige. Sir, yung sa GL Grandia, ilan ang laman kaya doon? Ang GL Grandia po, nasa mga 7 po yan eh. 7. Oo. Ilan ba yung Lima. Ito'y 5. Oo. Sana kumuha na rin kayong pang GL Grandia. Kumuha ka na. Oo. 7. 5W30 din po, okay po yun. Sana naman o di mangyari yung kung kailan pinalitan ng ETF. Saka naglulo kayong transmission ano. Kasi ang dahilan naman po nun, yung iba kasi pinagtatagal nilang malapot na yung ATM. So nasanay siya dun sa malapot. Tapos pag pinalitan mo na ng bago, siyempre ano yun, malabnaw, tama na yung viscosity nun. Naninibago ngayon yung yung kanyang system, yung sa transmission. Yung iba, maninibago lang sandali tapos mag-o-okay na. Yung iba po, talagang nagluloko na. So sana hindi siya yung magloko. Sana nga ho. Oo. Pwede ho ma-shout out ko yung mga taga Bicol.
Ay, Bicolano din po ba kayo? Opo. Ay, yan, Bicolano po lahat yan. Oh. Narinig ko kanina mga nagkikwentuhan eh. Oh, Bicolano po Kaya lang lahat yan. iba ho yung lengguwahe nila. Ay, bakit po? Rinconada ho kami. Oo. Sila yung parang Bicol Naga yung kanila. Opo. Yung sa amin ho kasi Rinconada kung tawagin. Saan po? Pero yung Bicol nila, naiintindihan namin. Oo. Pero yung Yung Bicol nyo, hirap silang intindihin. parang Bisaya ho ba yung Bicol nyo? Oh, Ganon. may mga nakakahayo pa Oo, ilang parang- words. Parang Sorsogon, ano po? Yan, parang Oo, gano'n. sa may placer, no? Yung kasi sa placer, pagkita mo, ano na, Cebu na eh. Oho. So sino po yung malambing sa chicks? Yung sa inyo po o yung mga sila? Parang pareho. Oragon daw eh. Pareho, Oragon. Pareho lang po. Ayaw matalo ni sir. Pero sila ang tunay talagang Oragon. Oragon. Nakarating kasi ako dyan sa placer eh. Shout out ko pala yung mga nanonood sa Bicol. Mga taga Balatan, Camarinesor. Kapatid ni Sur. Shout out ko sa inyo. Ayan. Pangalan po? Efren Abunal. Efren Abunal. Ito, ano po ito? Oragon to. Sa- Eh, yan siya po pinaka-chick boy sa amin dito. Ito. Minsan lang po. Ha? Wala nang ingay? O yun, umaandar na po yung Monterong maingay kanina. Ngayon daw wala nang ingay. Pupuntahan po namin. Kuya Efren, thank you po Kuya sige. Efren. Ha. Sige, Ingat po sige. kayo, ingat po Sige. kayo sa biyahe. Tara, puntahan natin. Ayun, umaandar na. Wala nang ingay. Pero wag mong pagtagalin. Hindi gumagana radiator mo. At least wala na ingay. Ha? Tahimik na. Okay na. Wala nang malaking gastos. Sinama mo talaga si ma'am, no? Pero kung hindi kasama si ma'am, naku, sasabihin mo, Ma, may palaki tayong problema, mag-o-overhaul tayo. Kaya dapat pag nagpapagawa ang asawa, kasama yung misis, no? Mga kapatid, talagang kailangan po magtitiwala tayo sa mekaniko at piliin nyo rin po yung mga mekanikong pagtitiwalaan nyo. Katulad na lamang po nitong Ford Fiesta po na ito. Talagang nirequest ko dun sa may-ari na sabi ko, sister, iwanan mo muna yung kotse mo kasi talagang sa tingin ko may problema ang timing belt. Nasilip kong konti may konting crack. Pero talagang pinaiwan ko sa kanya. At nagtiwala naman po yung may-ari po nito, kaya nakita po natin yung kanyang timing belt ay malapit ng maputol. At ito pong mga ginagawa namin ngayon dito mga kapatid, tulad nitong Montero Sport na to, ito po ay inayos namin, ni-reveal ng automatic transmission. Pagkatapos doon sa ating transmission department, dinala dito para naman doon sa kanyang mga pangilalim. At ito naman pong Toyota Avanza po na ito, ayan, inayos natin ang kanyang preno. Kaya lang, bumili tayo ng brake master, hinihintay pa natin, manggagaling pa po ng Banawe. Kaya medyo hapon na, no? Paalas 5 na, wala pa po yung pyesa. Pero ito, tatapusin natin dahil hinihintay naman po nung may-ari. Kaya lang, mga kapatid, ito ay may issue rin po sa transmission. Sabi ni Sir, pag-iipunan muna yung problema dito. Ngayon, eto ngayon si Sir, na patapos na, binubuo na, ayan, kakabit na yung timing cover. At mukhang masaya ka na, narinig mo nang umandar kanina. Oo, sir. Ha? Mukhang hindi ka gagastos na malaki, no? Wala nang lumalagotok. Wala na lumalagotok. Talagang tama lang, sinasama yung asawa sa pagpapagawa, no? Yung iba kasi pag nagpapa-chainsaw, ayaw isama yung asawa, eh. Siya madalas ko magamit, sir, eh. Ganun ba? Ganun pala. Okay na. Hindi na nanginginig. Kahapon, nung dinala po ito dito sa Autorans, talagang sobrang lakas po ng panginginig nito. At napakaingay po ng suspension. Ngayon, nagpalit po tayo ng mga engine support. Nagpalit din ng mga spark plugs. At maayos na nga po yung andar nito. Kahapon lamang po ito dinala sa amin. At nagpalit din pala ng shock absorber nito. No? Palit lahat, pang ilalim. Katulad din po ito nung Ford Fiesta, na babae din po ang may-ari nito. Babae din ang may-ari nun. Talagang kulang po sa maintenance. Kaya nung dinala po dito sa amin, ibinigay naman po namin lahat ang tamang maintenance po dito. Kaya ito po ay pwede na pong kunin ng may-ari. No? Ang alam ko po ay sa Zambales pa yata. Yung may-ari nito umuwi. Pero ngayon ay nakabakasyon lamang po siya dito sa Metro Manila. Okay na po ang inyong Mitsubishi Mirage. At yun naman pong Toyota Vios na nasa UAE, ang may-ari, nasa Middle East. Ito po yon, kapatid din po ang may-ari nito. Bro, okay na po ang iyong Toyota Vios.
Ito po ay in-overhaul namin, ni-rebuild ang automatic transmission at nagpalit tayo ng ilang 4 na spark plug at 2 ignition coil. Ayaw ko mambyo, nagdadrag pa oh. 4,000 oh. Ayan. Ganun po, inayos, ni-rebuild ang CVT transmission po nito. Pinalitan yung 2 ignition coil at 4 na spark plug. Ni-road test po namin ito. Hindi katulad nung isang araw, talagang hindi makakyat diyan po sa mahabang parang. Pero kanina RJ, kumusta ang road test mo? Okay na po. Okay na. Ng mga 60 to 70. Mabilis talaga. Oh, yun. Okay na po ito, pwede nyo nang pakuha sa inyong mga anak para may magamit na po sila. Mga kapatid, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking channel. Kahit na hindi nyo po nakikita ang inyong mga sasakyan na ginagawa namin, kapag maisama ko naman po sa vlog, mabidyohan po natin, talaga pong sasabihin nyo na ito po ay inaayos namin at wala pong ginagawang kalokohan sa inyong mga sasakyan. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa Autoruns. Kung pwede po, paki-subscribe, paki-like at paki-share po ang aking mga video. Magandang hapon po sa inyong lahat.